Ang Diyos ang nagbibigay. Mabiyayang araw ng Miyerkules Kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Cleopas. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng lakas kapangyarihan para supilin ang lahat ng demonyo at magpagaling ng mga sakit. Sinugo niya sila para ipahayag ang kaharian ng Diyos at magbigay lunas. Sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglakad, ni tungkod, ni supot, ni tinapay, ni salapi. Huwag kayong magkaroon ng tigalawang bihisan. Sa alinmang bahay kayo makituloy, doon kayo tumigil hanggang sa pag-alis ninyo. Kung may hindi tatanggap sa inyo, umalis kayo sa bayang iyon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa bilang sakdal laban sa kanila." Kaya nga lumabas sila at dumaan sa lahat ng bayan na nangangaral at nagpapagaling saan man. Huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglakad. Naalala ko ang kwento ng mga unang madring ipinadala ni Blessed James Alberione sa misyon. Sinasabing wala silang dala maliban sa breviary na ginagamit sa pagdarasal at marahil kunting damit. Bakit nga ba ganito ang bilin ni Jesus sa kanyang mga alagad noong isinugo niya sila? Travel light, ika nga. Marahil nais ni Jesus na maranasan ng kanyang mga alagad ang pagpapala ng Diyos, na hindi siya nagpapabaya sa pagkakaloob ng mga pangangailangan ng sino mang nagpapahayag ng mabuting balita. Kapanalig, mararanasan lamang natin ang tuwa ng pagiging bukas palad ng ating kapwa at divine providence sa mga panahong walang-wala tayo. Maraming beses ko itong naranasan sa aming pagmimisyon, lalo na yung tinatawag naming home-to-home visitation and evangelization. Hindi kami nagutom kahit kailan, kahit wala kaming baon, kahit walang tiyak na kakainan ng pananghalian. Minsan nga, inabutan kami ng tanghali sa bahay ng kasapi sa ibang relihiyon. Nang malaman ng may bahay na hindi pa kami nanananghalian, ay pinatuloy kami at pinakain. Simple lang ang kanyang inihain, subalit laking tuwa na namin. Dahil kahit iba ang relihiyon niya, ay kinasangkapan siya ng Diyos upang huwag magutom ang kanyang mga misyonera. God provides. Manalig at magliwala lamang tayo. It is in our poverty that we can truly experience God's generosity through others. And it is our humility to accept our need for God that divine providence can come in abundance. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo sa lahat ng panahon at pagkakataon. Huwag sana kaming igupo ng pag-aalala sa mga panahong kinakapos kami sa aming mga pangangailangan. Bagkus, manatili nawa kaming matatag sa aming pananampalataya na hindi mo kami pababayaan kailanman. Amen. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na isinasama namin ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming mga panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni Mother Teresa ng Kolkata. Mahal na Jesus, tulungan mong ipalaganap ko ang iyong halimuyak saan man ako magpunta. Punuin mo ang aking kaluluwa ng iyong espiritu at pagmamahal. Maghari ka sa buo kong pagkatao nang lubusang magningning ang buhay ko sa iyo. Magliwanag ka sa akin
upang madama ka ng lahat ng makakasalamuha ko. Hayaan mong makita nila, hindi ako, kundi ikaw lamang, Jesus. Manatili ka sa akin, upang sa iyong liwanag, ako'y magsilbing ilaw sa aking kapwa. Amen.